Ayun na. Magandang araw po sa lahat ng mga banateros worldwide na nanonood ngayon. Another day, another kwentuhan session with Boss Dada TV, yours truly. At tayo na naman po ay magkukwentuhan, magchichismisan, pasasakitin ng mga ulo, puso, balon-balunan, atay ng mga kawatan, mga demonyo, santanas, mga sindikato, magnanakaw, putok sa buho, mga salot ng lipunan, at mga walang silbi sa bayan. Kamusta naman ang inyong mga buhay-buhay? Mga minamahal kong kaibigan. Aba, medyo tahimik. Medyo tahimik ang mundo ng politika sa ngayon. Dahil syempre, alam naman natin, merong napipintong impeachment complaint kay VP Sara. So lahat po sila ay medyo kabang-kaba na. At hindi na rin magkanda o gaga ang ating Solgen sa pagtatanggol sa walang hiyang gobyerno na ito. Bakit? Ito na yata ang gobyerno na pinaka-idinimanda sa loob lamang ng 3 taon ay napakarami na nilang habla na kinakaharap dyan sa Supreme Court. Paano ba naman? Puros kabulastugan ang ginagawa Puros mga kaululan, puros mga katarantaduhan, puros mga kawatan, puros mga pagnanakaw. Kaya ayan, hindi na maganda o gaga. Kawawa naman si Solgen Menardo Guevara. Imagine mo si Menardo Guevara, wala namang kinalaman sa mga kawatan, sa mga pagnanakaw ng mga nasa gobyerno. Pero ngayon, ayan, siya ang sumasagot para sa mga kawatan diyan sa Kongreso, sa Senado, sa Malacanang. Kaya sabi ko nga alam na alam ni Solgen Calida. Kilala niyo si Solgen Calida? Si Solgen Calida, yung Solicitor General ng panahon ni Pangulong Duterte. Yan din na nagsampa ng demanda sa prangkisa ng ABS-CBN. Dahil nga itong ABS-CBN ay hindi sumusunod sa regulasyon. Kaya ayan, sinampahan ng ni Calida. So ito si Calida, itong administrasyon na ito, inabsorb siya. Pero bilang isang Commission on Audit Secretary, COA. Yan yung mga mag-audit ng mga gastusin, mga pinagagastos ng mga kawatan sa Pilipinas. Ngayon, bilang isang Commission Audit Secretary, medyo nagulantang siya. Mainit na eksena, may bagyo sa Pilipinas, ang dami may mga namatay pa na mga rescuer dyan sa Bulacan. Putang ina, ang unang-unang ginawa ng magaling nating presidente, pumunta ng Singapore, nanood ng karerang animal. Nanood ng karerang animal, hindi man nang nagpaalam sa bayang Pilipinas. Tumakas dahil daw weekend, hanggang Lunes, hanggang Biyernes lang daw yata ang pasok niya. Pag weekend, wala yata siyang trabaho. Akala niya, putang nagtatrabaho siya sa opisina. Gunggong! Ikaw ay presidente ng Pilipinas. Putang ina, kahit anong oras ka kailangan available ka. So, ang ginawa nung tanga, nagpunta ng Singapore, nanood ng karera. Ano nangyari? Ang ginawa ni Calida, sabi ni Calida, putang ina itong mga to. Umpisa pa lang, puros na mga tarantado. Ako mag-o-audit sa mga hayop na ito. Anong ginawa ni Calida? Ayun, nag-resign. Alam niya na kagad Alam niya na kagad kung anong gagawin nito ni Bongbong sa Pilipinas. Puro katbalbalan lang yan ngayon, ito si Menardo Guevara, pinanindigan yung pagiging Solicitor General. Putang ina, ayan na ngayon, sumasakit ang ulo niya. Mantakin mo, kailangan niyang makipag-oral argument sa lahat ng mga kaso ng Pilipinas ngayon.
O kita mo, ang ganda, napapakinggan nyo ba yung oral argument ng PhilHealth diyan sa diyan sa Supreme Court? Aba, pinasosoli na yung 65 billion, pinasosoli na kay Bongbong Marcos. So, putang ina niyan. Paano mo isosoli? Paano isosoli ni Bongbong yan? Putang ina kung nasinghot na nila yan. Kung nagastos na nila, paano pa nila isosoli yan? So may utos ngayon ng Korte Suprema na isoli yung pera na yan dahil mali talaga yung kanilang pagtatransfer dyan. Imaginein mo Imaginein mo tulay. Tulay na budgetan na. Putay na, nawala yung budget tapos kinuhanan yung PhilHealth pang budget. Grabe no, sobra. Alam nyo, merong gobyernong magnanakaw. May gobyerno na magnanakaw pero putang ina, ibang klase ito. Ibang klase itong mga kawatan natin ngayon na nasa gobyerno. Ang kakapal ng mga mukha. Tapos mantakin mo, hinahabol si VP Sara. Hinahabol si Inday Sara sa halagang magkano. I think, parang 68 million na lang yata yun eh. Yung kanyang notice of disallowance. Yung notice of disallowance, pinapaliwanag natin yan ha. Yan po ay reconcilable. Reconcilable po yan. Meron lang mga hinahanap na mga extra na dokumento, pero reconcilable yan. It doesn't mean if you have notice of disallowances, kurakot ka na. Nagpasa ka ng papeles pero may hinahanap pa. It's reconcilable. Marami nga dyan Sabi ko nga sa inyo, yung gobernador nga ng Cebu, grabe daw ang notice of disallowance nun. Hanggang ngayon, hindi pa nase-settle. Ano pa, yung iba pang mga gobernador, mayor, ang dami ring mga notice of disallowances. Kaya ngayon ang unang-unang binatikos ni Rodante Marcoleta, ang ating tumatakbong senador, na si Rodante Marcoleta, sabi niya, kung ang pinoproblema natin ang notice of disallowance ni BP Sara, tatanungin ko ang COA, sino pa ba ang may notice of disallowances or disallowance sa Pilipinas? Meron ba bukod kay BP Sara? Meron po, marami. Bakit si BP Sara lang iniimbestigahan natin sa notice of disallowance? So talagang dito makikita mo, sinisingle out si VP Sara. At magkano yung kanyang notice of disallowance? Puta ito matindi. Daan-daang milyon na mga kaperahan. Bilyon-bilyon katulad niyan. Ilang bilyon yung hayop na PhilHealth na yan? 90 billion yan. Tapos ilang bilyon yung tulay na binadgetan noong 2024 GAA. Hindi nawala, napunta sa sa may tawag dito sa nawala yung budget ng tulay, kumuha diyan sa PhilHealth. Bakit hindi umiimik ang mainstream media? Tapos ito si VP Sara na malinis ang record. Ultimong probinsya ng Davao, walang utang. Probinsya ng Davao, maganda ang takbo. Ang kanyang opisina nagtatrabaho. Pero siyang hinahanapan ngayon. Ginagawan ng issue. Na kesyo may mga ghost scholars. Wow Alam na mga congressman yung mga ghost scholars. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung sino yung mga nagtuturo, sila ang gumagawa niyan. Speaking of ghost allowance, ghost scholars, ghost employees, ghost project, putang ina nyo. Lahat kayo, alam niyo yan sa mga sarili ninyo sa kamera. Alam nyo na may mga kasamahan kayo o baka kayo mismo sangkot dyan. Sinong maniniwala? Sino ang maniniwala ngayon sa gobyerno? Sinong maniniwala sa gobyerno na puros mga sinungaling? Paano natin malalay? Ikaw naman, Boss Dada. Masyado ka naman magsalita. Para ka naman kung makapagsalita ka naman para ka namang dyan? Para ka namang others? Anong sinasabi mong Anong sinasabi mong
Mga sinungaling mga taga-gobyerno. Ito, simulan na natin itong ating paghihirap. Simulan natin yung ating paghihirap, mga bossing. Sige, ayan na. Pakita natin. Itong ating kasinungalingan number 1. Palakpakan natin. Inukot na estudyante ng British School Manila hindi totoong nasagip ng hepe ng PNP Anti-Kidnapping Group. Sinibak. Anong sabi? Anong sabi? Ang sabi, again ang format po ng ating channel, tayo po ay kumukuha ng balita mula sa kapitapitagan ng mga news outlet at atin pong nire-reaksyonan. Ito po ang balita. Noong nakaraan, sinabi ni SILG, DILG Secretary na nahuli nila. Ay, hindi pala. Na-rescue nila yung bata. Na-rescue daw nila, sabi. Na-rescue nila. Ang tanong, na-rescue nyo? Nakuha nyo ba yung mga mandarambong? Nakuha nyo ba yung mga kidnapper, yung mga kriminal? Nakuha nyo ba? Yun ang tanong. Kasi dito sa Pilipinas, may mga nare-raid sila ng mga kamalig. May mga nare-raid sila ng mga warehouse ng mga bigas. Smuggle to. Asan yung smuggler? Nga. Sumunod. Nakahuli tayo ng napakarami tonelada na mga na droga nung unang-una pa lang, 1 tonelada sa Maynila. Boom! Kasabwat yung mga pulis. Nasaan na yung mga pulis? Nakakulong, nakatakas, nga. Nakahuli na naman tayo ng warehouse sa may Pampanga. Ang daming droga. Ang daming droga. May drug lord. Wala. Nga. May nahuli na naman. Pumunta pa si Abalos sa may Baguio. Isang bahay. Nako, nandoon yung mga droga. Asan? May nakuwang drug lord? May nakuwang pusher? Wala. Nga. May nahuli na naman. Noong nakaraan sa Alitagtag. Tangin na yan. Ang galing. Sa checkpoint lang. Nahuli nila. 2 tonelada. Sakay sa isang van. Sa isang van na hindi naman kayang magdala ng 2 tonelada. Alyabang pa. Nakasalamin pa si BBM tsaka si Abalos. Nandoon talaga sila kagad. Kala mo sa kanila yung shipment Ang bilis nila nandoon Tas, so ikwento mo kung ano nangyari. Yung pinapakwento yung pulis, hindi malaman ng pulis kung ano nangyari kasi nakakagulat talaga yung nangyari. Tapos ay yabang, 2 tonelada to. 2 tonelada. Nahuli natin yung driver. Ganito ang nangyari. Tuloy-tuloy ang laban natin sa droga. Ganon. Tayo lang yan, 2 tonelada, naging 1.8, 1.6, 1. Puta na wala ng 1 tonelada. Nabawasan. Paunti ng paunti, spaghetti. Parang spaghetti, pababa ng pababa. Bumaba yung... Hanggang sa wala ng 1 tonelada. Bakit? Kasi yung mga pinaglagyan nila, mabigat. So mas mabigat pa yung pinaglagyan kaysa dun sa laman. Gago, lokohin yung lelang yung panot. Halimbawa, etong laman ng lotion kong mamahalin, halimbawa yung laman ng lotion. Alam nga na mas mabigat pa yung lagayan nito kaysa laman sa loob. Hindi ba? Siyempre, konti lang yung binigat ng lagayan kaysa sa... Ang mabigat yung laman sa loob. Parang lumalabas, mas mabigat pa yung lagayan kaysa dun sa laman. Wala, parang 50-50. Kung 2 tonelada yung nahuli, naging 1 na lang. Dahil daw yung sa mga lagayan, mabibigat. Ulul! Nga. Bukod doon, sa nangangawala na nagbabago yung figures ng droga,
Nawawala unti-unti, nauubos, natatagtag, galing nga alitagtag. Baka habang binabiyahin nila, nalalaglag dun sa sasakyan. Utangin na niyan, tinanong mo ngayon, nasan yung drug lord doon sa alitagtag? Wala, nga. Asan yung driver doon sa alitagtag? Wala, nga. Oh, hindi pa naman si SILG secretary, yung secretary noon. Si Abalos pa yung secretary noon. Kaya putangin na, huwag kayo maniniwala dyan kay Abalos. Oh, Diyos ko, daming kalokohan yan. Tingnan, nakikita nyo na, fake news ba yan? Nasa balita lahat yan O, sasabihin nyo na naman, fake news kami. Kami, nagre-react lang kami according dun sa mga bali-balita Naibalita yan Buti sana kung ginagawa natin yung balita, yung chismis, hindi naman. Naibalita naman talaga yan. Asan na yung mga yan? Wala, nga. O, eto na naman ngayon. Naka-rescue sila ng kinidnap. O, nasaan yung mga kidnapper? Wala, nga. O, sige. Tingnan natin itong balitang ito. Sabi nila, ano daw nila Sabi nila na rescue daw nila. Ayon sa balitang ito, hindi, iba. Sabi dito, tragis, nagbayad ng ransom yung pamilya. Bakit sinasabi ninyo? Ba't inaagaw nyo yung credit? Ba't sinasabi nyo na-rescue nyo? Kasi kung rescue operation nito, na-rescue ninyo, bakit wala na naman kayo nahuling kriminal? Kaya pala nagagalit kayo at sinasabi ninyong mababa na ang crime rate sa Pilipinas. Kasi nahuhuli nyo lang yung krimen pero wala yung kriminal. Pakinggan natin tong balitang to. Hindi pala totoong nasagip ng mga otoridad ang 14 anyos na estudyante ng British School sa Manila. Nang dinukot po noong nakaraang buwan dahil sa kasinungalingan ito, sinibak agad sa pwesto ang pinuno ng PNP Anti-Kidnapping Group. Atay tayo niyan. So sinibak yung PNP Anti-Kidnapping Group chief dahil nagsinungaling na na-rescue nila itong bata. Hindi naman pala nila na-rescue. Diyos mio. Saan ka naman? Paano ka maniniwala sa Pilipinas na putang ina? Pati yung mga law enforcement, puta mga sinungaling. Hindi ba? Nangyari na yung kasinungalingan nila noong panahon na binabalahura nila ang Kingdom of Jesus Christ. May namatay pang 3 na mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Puros kasinungalingan talaga yung nandoon. Pero hindi ko sige, sabihin na natin, nagsisinungaling sila dahil kalaban nila sa politika si Pastor Apollo Kibuloy. Sige, isantabi muna natin yan. Pero hanggang ngayon yung ugali nyo sa KOJC, dinadala nyo pa rin sa ibang mga kaso. Ibig sabihin, putangin ano yan, bagong protocol nyo na pabanguhin yung mga sarili ninyo? Matapos mabunyag na peke pala ang kanilang accomplishment. Pero ano nga bang totoong nangyari? Alamin sa report ni Paul Montimon. Grabe, peking accomplishment. Kasi, yung presidente kasi natin, peke daw yung diploma At kayo, puro peke Para si Amy Marcos, sabi nila, peke lang din daw yung kanyang pag-aaral sa UP. Puro peke. Ano ba yan? Peking pagmamahal sa bayang Pilipinas. Peking 20 pesos na bigas, peking ang tawag diyan, peking ayuda, pero ang ano naman talaga is vote buying. Peking unity. Kunyari unity, yun pala. Puta, nag-unite sila para pabagsakin ng mga Duterte. Di ba? Mga sinungaling. Pinagpapaliwanag ng PNP CIDG ang pamunuan ng PNP Anti-Kidnapping Group kaugnay sa naiulat nito. Lagot kayo kay Torre. Pinagpapaliwanag ng PNP CIDG. Sinong hepe niyan? Si Torre. Ang Anti-Kidnapping Group. Dahil dito sa issue na to, yari kayo kay Torre. Yan, Torre, ganyan. Gawin mo yung trabaho mo. Yan ang trabaho mo. Wag ka na magdemanda. Ikaw naman. Nakikisali ka pa sa usaping politika. Di ka naman politiko. Gusto mo makisali ng usaping politika, Torre, tumakbo ka na sa politika. Wag ka na magpulis, senador ka na lang, congressman, ganyan. Barangay tanod kung gusto mo.
Pero hanggat ikaw ay PNP, pulis ka, gawin mo yung trabaho ng pulis. Oo, yung trabaho ng pulis, gawin mo, huli mo lahat ng kriminal, demanda. Questionable rescue operation mula sa isang estudyante na nag-aaral sa isang pribadong eskwelahan sa Maynila. Batay sa paunang investigasyon ng PNP-CIDG, hindi pala nasagip ng mga otoridad ang batang biktima na kinilalang si 01, kundi iniwan lamang ito sa Parañaque City. Di naman pala sinagip eh. Iniwan lang pala dun eh. Sinundo nyo lang eh. Anak ng tinapay kayo, sinundo nyo lang pala yung tao eh. Sinagip nyo na. Tayo na kahit ako papuntahin nyo dyan, kaya ko sunduin yan eh. Huwag kasi kayong credit grabber. Grabe kayo, pabanguhin ninyo. Huwag niyong pabanguhin yung mga pangalan ninyo. Magtrabaho kayo ng maayos. Yung gawa ninyo, yun ang kusang magpapabango sa pangalan nyo. Walang ya kayo eh. Sinundo nyo lang pala yung bata eh. Tapos kung makaano kayo, kung makaasta kayo, parang putang ina nakipaglabang kayo sa gera. Oh, meron pa kayong press conference, kino-congratulate nyo pa yung isa't isa. Putang ina, hindi kayo nahihiya. Hindi kayo nahihiya, alam nyo sa sarili ninyo na ito yung totoong nangyari. Tapos, putang ina, pinapalakpakan nyo yung sarili nyo. Putang, ganun kayo kawalang kwentang mga otoridad. I mean, kung totoong nasagip nyo sana at nagbuwis kayo ng buhay, aba, talagang dapat lagyan kayo ng medalya hanggang pilik mata nyo, sabitan ng medalya. Walang problema doon. Pero kung hindi naman pala talaga kayo nagbuwis ng buhay, isang minor police operation lang pala yung naganap dito dahil yung mga kidnapper nagsilayas na, gawa nang nagbayad na ng ransom. Putang ina niyan. Hindi kayo dapat pumapalakpak unang-una sa lahat ni wala kayong nahuling mga kidnapper. Putang ina niyan. Matutuwa pa ako kung halimbawa nahuli niyo yung kidnapper, puros patay lahat. Mas okay pa sa akin yan. Kesa naman wala. Kesa naman bokya. Kaya naman pala sinasabi niyong mababa na yung crime rate. Sa Pilipinas, wala kayong nahuhuling kriminal. Question din kung bakit walang naarestong suspect sa ginawang rescue operation. Lumalabas pa na staged o gawa-gawa lamang ang nasabing accomplishments ng anti-kidnapping group operatives. Pebrero 21 nang magsumbong ang ina ni 01 sa PNP AKG na dinukot ang kanyang anak kasama ang driver nito habang sakay ng isang black Toyota Alphard na may plate number na NEG 7032 pauwi sa kanilang tahanan mula sa eskwelahan. Una nang natagpuan ng sasakyan ng biktima sa isang abandonadong lugar sa barangay San Roque, San Rafael, Bulacan. Kinabukasan Pebrero 22 nang magdemand ang mga kidnapper ng $20 million mula sa Pamilya 1. Sa kalagitnaan ng negosasyon, pinutol ng mga sospek ang hiniliit ng biktima at iniwan ito sa Macapagal Avenue sa kahabaan ng Junction Road patungong Las Piñas, Parañaque Wetland Park bilang patunay ng kanilang pananakot. Dito na iniulat ng PNP AKG na nailigtas nila ang bata at naibalik sa pamilya nito. Pero lumalabas ngayon sa investigasyon ng PNP CIDG na hindi aktwal na nasagip ang bata. Yun, yari. Police versus police. Kanino ka maniniwala? Oo, well, may reputasyon itong CIDG chief na medyo kakaibang takbo likaw ng bituka at utak nito. Pero siyang nagsasabi, hindi nyo na-rescue. Hindi nyo na-rescue. Wala kayong nahuling kriminal. Wala kayong nahuling kidnapper. Putangin na yan. Tapos proud kayo sa sarili nyo. Wala kayong nahuling kidnapper. Mangingidnap ulit ang mga hayop na yan. Successful sila ngayon eh. Mangingidnap ulit ang mga ulol na yan. Nasolve nyo problema. Nasolve nyo problema nung magulang nung bata. Pero ang nakasolve talaga ng problema nung magulang nung bata, yung pera nila. Kayong mga pulis, anong nagawa nyo? Tangina, wala na nga kayong nagawa, pinarangalan nyo pa yung mga sarili nyo. Hindi kayo nahihiya sa sarili nyo? Anak ng tinapay kayo? Kus iniwan lang ito sa Parañaque City na naglalagay sa duda sa naging pahayag ng mga operatiba ng anti-kidnapping group. Sa ngayon, pansamantalang hahalili bilang officer in charge ng anti-kidnapping group si Police Colonel Paul Albay. Anong masasabi mo ngayon dito?
Jay Ruiz at saka ikaw Claire Castro, na ultimo kayo, laban kayo ng laban sa fake news, fake news, fake news, fake news, fake news. Puro kayo mga putang ina nyo, mga fake news kayo ng fake news. Ang laman ng mga bibig nyo, puro fake news. Pero ultimong sa hanay ninyo, may mga fake news. Ang masaklap nito, pulis pa. Fake report, fake accomplishment, fake rescue operation. Putang ina niyan. Ano ngayon na masasabi nyo rito? Tapos pinag-iinitan nyo yung mga vlogger ng mga Duterte na nagpapakalat ng fake news. Kayo mismo, nag-aaway-away kayo. Pulis yung anti-kidnapping group. Ayan anti-kidnapping group ng Philippine National Police. Yung Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, pulis din yan. Tangina, kayo-kayo nag-aaway. Kayo-kayo nagsasabi, nagsisinungaling ang isa't isa. O so paano na? Tapos yung DILG secretary, ganun din. Tapos yung DILG secretary nagagalit sa mga Duterte supporter. Mamaya papakita ko sa inyo. Duterte vloggers ang may kagagawan daw kung bakit kumakalat na magulo sa Pilipinas. Anak ng tina. Mamaya papatunayan natin. Sige, diretso. Ano masasabi mo dyan, Claire Kupal at saka Jay Ruiz na putangin na ka. Ikaw may ka din ha. Huling-huli ka rin sa akto ha. Uros kayo mga kawatan. Sa pwesto si Abay bilang OIC habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon sa nirelieve na si AKG Chief Police Colonel Elmer Ragay kaugnay ng insidente. Habang patuloy ang investigasyon, nananatiling katanungan ay kung bakit at papaano na idokumento na isang rescue ang kaso ng dinukot na estudyante. Yun. So, ibig sabihin, namimeki talaga. May tendency either or namimeki itong PNP. Or ilang opisina sa PNP. O sino man, anak ng tinapay. So huli sa akto, booking na booking. Putangin na ang kaninang panluloko sa taong bayan. Mahiya naman kayo sa sarili ninyo. Lalong-lalo na kung may mga tao na nagsasuffer dahil sa mga nangyayari na to. Tapos you're taking credit. You're grabbing the credit. Mahiya naman kayo sa sarili ninyo. Ba't kaya hindi kayo magtrabaho ng maayos? Mag-traffic kayo dyan. Pagka napawala nyo yung traffic sa EDSA, ayun, gawin yung kwintas, yung award na makukuha ninyo. Pero pagka ganito naman, hindi kayo nahihiya nito na nag-training kayo. Meron kayo sinumpaan to serve and protect. Tapos putangin na wala na tayong Kasama ba to doon sa utos ni Marbil? Baka kasama to sa utos ni Marbil para matabunan yung kanyang pagdaan dyan sa EDSA busway. Kasi di ba may kumalat, nag-leak na information. Ano nangyari doon? Hindi na kayo nagbalita tungkol doon sa nag-leak na information. Na itong si Marbil inuutosan ng kanyang kapulisan na magpakalat ng mga accomplishments para matabunan yung issue na siya ay dumaan diyan sa may EDSA busway. Ito na ba yon? Isa na ba ito sa isa na ba to diyan sa ang tawag ano ba yung ginamit niyang term? Oo, to overshadow the EDSA busway incident. Isa na ba to? Grabe kayo ang kakapal ng mga mukha nyo. In order for you to make pabango the name of your PNP chief, gagawin nyo to. That's if yun ang yun ang reason but I don't believe ang mga PNP ganito kababa para gawin yan. Nagamitin ang issue ng kidnapping na ito at palabasin na sila ay naging epektibo, successful. Oo, para mawala yung issue ng EDSA busway. Ewan ko ako nagbe-base lang ako doon sa mga nakita kong dokumento nung nakaraan. Nakumalat yan, binalita yan Binalita yan, yung dokumento na yan at hindi nyo dinideny, hindi nyo pa rin kinukumpirma. Oo, hindi nyo lang alam kung sa inyo ba talaga yan o hindi. Hanggang ngayon, wala na tayong balita dyan. Tapos biglang may mga ganitong police operation sa mga successful. Palakpakan natin.
Ang pagkakasibak naman ng pinuno ng PNP Anti-Kidnapping Group ay inaasahang magkakaroon ng masusing pagbusisi sa naging operasyon at pananagutan sa mga sangkot. Para sa Ayun, so yan yung balita. Oo, meron pang isang balita. Pagkatapos yan, gumawa ulit sila ng panibang putang. Yaring-yari tayo dun. Oo, maling-mali yung maling-mali yung balita na yan. Oo, tingnan nga natin tong isang balita. Meron silang pang-counter. Wala ransom, wala. Putang ina, kanino ka maniniwala? Sabi nung isa, nagbayad ng ransom. Sabi naman itong isa, walang ransom. Na-rescue daw nila. Sino ba talaga nagsasabi ng totoo sa inyo? Putang ina ninyo, puro kayo mga sinungaling eh. O sige nga, pakinggan naman natin tong isang balita. Hindi daw nagbayad ng ransom. Na-rescue daw talaga, pinanindigan talaga. O sige, pasok. Pinabulaanan ng PNP ang balitang nagbayad ng $1 million na ransom ang pamilya ng batang nakidnap sa Taguig. Na-rescue raw ang bata. Saan ba kasi yung pamilya niyan? Magsalita na nga. Magsalita na nga kayo yung pamilya. Nagbayad ba kayo? Hindi. O kung sinasabi ng PNP hindi kayo nagbayad, i-reimburse nyo sa kanila yung binayad nyo nga. $1 million. Ano yun? 57 million pesos yun. Ang dahil pera nun. Puta, ang daming pera nun. Ano nyo nga, i-reimburse nyo sa PNP. O kung nagbayad yung pamilya, tapos sinasabi ng PNP hindi nagbayad, putang ina, na-scam kayo. At may lead na raw sila sa kinaroroonan ng mga suspect. Wow, may lead na sila sa Tangina, saan yan? Saan yan? Saan na naman yung fall guy na yan? Puta, kawawa naman tong mga to. Baka mamaya nagiinuman na sa labas ng bahay yan, mapagbintangan na sila yung mga nag-kidnap dito sa bata na to, Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Walang binayarang ransom at may nangyaring rescue. Walang binayaran at may nangyaring rescue. Sabi ng PNP headquarters, Pero sabi ni CIDG, inimbestigahan daw nila, hindi naman daw na rescue. Sabi ng anti-kidnapping group, nagbayad naman daw ng ransom. So putangin nang yan, ang gulo-gulo. Nag-aaway-aaway na sa PNP kung sinong pinakasinungaling sa kanila. This is your police. Mga kababayan ko, look at what's happening in our Philippine National Police. Eto na po sila, hindi na nila alam kung sino yung totoo. Hindi na nila alam kung sino talaga yung yung may kasalanan, sino na talaga kakampi, kalaban, sila mismo. Naghihila ang pababa. O tayari kayo kay Torre, hindi papayag si Torre na kayo ang tama, siya ang mali. Yan ang pinanindigan ng Philippine National Police. Kasunod. Eto nagsasabi, napakasinungaling ng taong yan eh. Yan. Putanginan yan, nuknukan ng sinungaling yan eh. Sa PNP, ito ang pinakasinungaling eh. Pangalawang sinungaling si Marbil, pangatlong sinungaling lang si si Torre. Ito talagang pinakasinungaling sa lahat. Lahat ng pinasinungalingan nito. Sila pa nga daw ang biktima nung pumasok sila sa siege KOJC 16 days. Sila pa daw nasaktan. Kitang-kita sa mga video natin. Nagpe-pepper spray ang mga putang ina. May mga baril na nagpe-pepper spray pa. Nakaposas na, tinatadyakan pa. Tapos putang ina silang aping-api. Kahit isang human rights violation sa Kingdom of Jesus Christ, walang inamin tong hayop na to. Sila daw ang na-violate yung human rights. Saan ka naman, putang ina, na-violate yung human rights nila, naghukay kayo ng malalim, sinarhan nyo yung simbahan, dinumihan nyo yung lugar, tapos kayo ang biktima. Nuknukan na sinungaling to. Puta ragis na ito. Maniwala kayo. Tapos ito ngayon may bago na naman siya kasinungalingan. Ang bago kasinungalingan na naman nito ni Nunal, ayan puta na parang doorbell. Yung Nunal niya. Minake-upan niya pa eh. Para magkulay balat niya pero hindi naman ko. Pero ang ibig ko sabihin, putsang ina, maniniwala ka sa ulul na to?
halos lahat ng pinagsasabi nito, if not all, kabalbalan. ng pagkakasagip sa 14 anyos na senior high school student na nakidnap mula sa isang exclusive school sa Taguig, Kamakailan. Sa lumabas kasing mga ulat, nagbayad umano ng $1 milyong na ransom ang pamilya ng bata, kaya posibleng staged o gawa-gawa lang ang nangyaring rescue. Pero sa press briefing Pwedeng stage, gawa-gawa lang yung nangyaring rescue. Kasi nga, yun na yung si IDG. Siyempre, nag-iimbestiga si IDG. Magaling yan si Torre. Lahat ng istorya niyan, buo eh. Tapos ngayon sa PNP, anong masasabi? kanina, iginiit ni PNP spokesperson Jean Fajardo na mismong si Interior Secretary John Vic Remulla na ang nagsabi na walang binayarang ransom nang i-rescue nila ang bata. Na hindi naman isang simpleng pulis ang nagsalita. We're talking about our Ay, ibig sabihin, pag SILG nagsalita, tama. Kapag simpleng pulis lang ang nagsalita, mali. So, saan ka makakita ng isang uniformado na hinihiya yung sarili niyang hanay? Spokesperson ng PNP na hinihiya yung sarili niyang organisasyon. Sinabi ng CIDG, sinabi nung na-dismiss o na-suspindi na koronel na hindi naman nila na-rescue. Pero dahil sinabi ni SILG, mas kakampihan nito si SILG. At hindi naman daw normal na pulis lang si SILG. Putang ina, nakakababa ng moral ito. Sobrang nakakababa ng moral ito. Bakit? Mantakin mo, spokesperson nyo, minamaliit yung trabaho nyo, yung investigasyon nyo, minamali. Mas naniniwala sa statement ni Remulla kesa sa pag-iimbestiga nyo mismo dito sa kaso na ito. Puta, anong klaseng PNP meron tayo pagka ganyan? Hindi nyo kayang ipagtanggol yung mga kasamahan nyo sa uniforme. So parang sinasabi mo, Jean Fajardo, sinungaling yung CIDG ni Torre. Sinasabi mo ba na sinungaling yung investigasyon ng PNP? Dahil sinabi ng DILG, hindi naman normal na pulis lang si DILG, dapat maniwala tayo kay DILG. Anak ng tinapay. Bakit ka pa naging spokesperson ng PNP? Di sana, mag-spokesperson ka na lang ni DILG Secretary. Sablay talaga tong alin to, no? Sobrang sablay talaga nitong babae na to. Kawawa ang mga pulis sa inyo, sa totoo lang. Hindi ko alam kung bakit sinusunod pa kayo ng mga underclass ninyo at ng mga pulis ninyo. Ganyan ang ginagawa nyo sa hanay ninyo, kayo mismo bumababoy sa pangalan at sa uniforme nyo. Sinasabi ni Remulla na hindi daw nagbayad ng ransom. So maniniwala ka na kagad doon? Hindi kayo magkakandak ng investigasyon? Totoo ba o hindi? Sana sinabi mo, ako din po nagpunta doon sa bahay noong kinidnap. Tinanong ko yung magulang, nagbayad ba kayo ng ransom? Ang sabi naman ng magulang, hindi. Di ibig sabihin, hindi talaga sila nagbayad ng ransom si SILG Secretary. Totoo yung sinasabi niya. Pero kung ang basihan mo, Jean Fajardo, totoo yung sinasabi ni Remulla kasi si Remulla yan, hindi naman yan si Torre. So parang sinasabi mo, sinungaling si Torre? Sinasabi mo, sinungaling yung CIDG? Sinungaling yung anti-kidnapping group? Ano ba naman yan, Jean Fajardo? ILG at we have to take his word for that. We have to take his word for that? So when they say something, you just believe? Putang ina. Nag-aral pa kayo ng pag-iimbestiga. Kung pag may sinabi yung SILG, susundin nyo lang. Hindi ba dapat kayo mismo nag-aaral at nagre-research kayo? So kung halimbawa sinabi ng SILG Secretary, kumain kayo ng tae, kakain kayo ng tae? Masyado mo namang ibinaba yung moral ng iyong kapulisan. Dahil lang sip-sip kayo sa mga makapangyarihan, kahit na magmukhang walang kwentang uniforme nyo,
magmukhang basura yung mga kasamahan nyo sa paglilingkod, gagawin ninyo para lang sa mga pangarap nyong pansarili. Grabe ha. Hayaan po nating tumakbo yung investigation, sabi nga natin, so as to douse any doubt na may pinagtatakpan tayo or what. Gago, pinagtatakpan eh. Ikaw na nga nagtatakip sa SILG. Ikaw na nga nagsasabi eh, na let's take his word for that eh. Na hindi ka na nga nag-imbestiga sa sarili mo. Sinabi lang ng SILG, naniwala ka na kagad, tapos sasabihin mo, wag kayo maging bias. Eh nilalaglag mo na nga yung mga ahensya ng PNP dahil sa kasipsipan mo eh. Tapos ngayon sasabihin mo na to cast any doubt, blah blah blah. Umaandar pa pala yung kaso, ba't nagbibigay ka na ng statement? Umaandar pa pala yung kaso, bakit hindi mo nahantayin na matapos yung kaso bago ka magbigay ng statement? Para sa akin, it leaves a bitter taste sa bibig ng mga pulis. If I were a police, or kung pulis ako, mabibisit ako. Imagine, sarili kong mga amo, minamaliit yung kakayanan namin na mag-imbestiga, na mas importante pa yung sasabihin ng mga nasa itaas, na alam naman natin na puro lang politika. Ultimong media. Ultimong media. Mga bossing, ultimong media medyo parang hindi naniniwala dito sa sa issue na to. Ayan even mainstream media is saying to us something doesn't add up. Sabi ng Manila Times, however, Ragay's affidavit revealed that no actual rescue took place. Instead, he and his team were ordered to follow a police convoy that led them to a residence where they found a student standing outside, alone and unguarded. Upon arrival thereat, I saw the presence of Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla and Abirin and Manny Abrogena alongside the student's father. So, ito galing to sa affidavit ni Ragay Wala daw rescue. Basta lang nagpunta sila doon. Pagdating nila doon, nandoon na yung bata. Nandoon si Remulla, nandoon yung ibang general, nandoon yung tatay. Pero wala kidnapper. So pati media, gulong-gulo na dito. Pati media, gulong-gulo na talaga dito. Putang ina niyan. Sabi ko nga sa inyo sinong tangang maniniwala sa ganitong mga istoryahe? Tingnan ninyo tingnan ninyo. Tingnan ninyo itong natin, itong ipapakita ko sa inyong picture. Sabi ni paano ka maniniwala Sabi ni DILG Secretary, sinisisi niya ang mga troll ng Duterte administration sa pagpapakalat ng pagtaas ng krimen sa bansa. Troll! Sinisisi niya ang mga troll ng Duterte. May troll ba mga Duterte? Meron ka bang prueba na may mga troll ng mga Duterte? Kasi kung ang tawag mo sa amin, troll ng mga Duterte, I will deny that I am a troll ng mga Duterte. I would say na ay mahal ko Pilipinas, hindi ako bulag, hindi ako tanga. Merong mga balita, nire-reactionan ko. Yung mga pambubudol na balita, ine-expose natin. Yung mga balitang totoo, pinapalakpakan natin. Pro Duterte ako. Kasi alam ko sa sarili ko na noong panahon ng mga Duterte, safe ako. Masaya ako, naubos ang mga ang mga adik sa amin, dumami kalsada. Tuwang-tuwa kaya ako pag dumadaan ako diyan sa sa may Skyway Stage 3 na yan. Bagamat proyekto ni Pinoy yan, si PRRD ang tumapos niyan. Yung mga right of way issues na resolba yan nung panahon ni Duterte at natapos siya, napapakinabangan natin ngayon. Yung expressway ngayon diyan sa north hanggang hanggang Rosario, Pangasinan na. Yung diyan sa south, na rin, isang bayaran na lang ng toll.
I mean, maraming mga magagandang nangyari nung panahon ni Duterte. Buhay tayong lahat kahit pandemic. O nagkabenta-benta man siguro ng mga properties ang Pilipinas, nabenta man siguro yung ginto, pero may pinaggamitan doon sa pinagbentahan. Kaysa ngayon, nagbenta tapos pag tinanong mo saan napunta, di nila alam. Panahon ni Duterte, walang sarado lahat. Buong mundo sarado. Pero nairaos natin ang isa't isa. Nairaos ni Duterte ang isa't isa. Probinsyano pa yan. Hindi pa yan high-tech na tao. Pero nairaos niya tayo. Hindi ba? So kung halimbawa may mga properties tayo na naibenta, pero napunta naman sa Pilipino, wala masama ron. Kahit nga ubusin yan, kaysa naman nahawin lang ng mga nasa gobyerno eh. So ngayon, sinasabi nito ni Remulla na may troll ang mga Duterte. Anong masasabi? Paano? Nagpapakalat daw tayo ng pagtaas ng krimen. So ibig bang sabihin nito, SILG Remulla, na etong Numbio ba tawag dito yung Numbio na naglabas ng pinakamataas ang crime rate sa buong Asia, number 2 and 3 tayo, Manila, Philippines and Quezon City, Philippines. Ibig bang sabihin troll farm to? Troll ng mga Duterte tong Numbio? Ayan o. Galing mismo to sa Numbio. Ano bang pronunciation yan? Pangatlo tayo at pangalawa, Manila, Philippines at Quezon City. Wala kang makikitang Davao dyan. Wala kang makikitang Caloocan dyan, katulad ng sinasabi ni Trillanes na fake news na pinakamaraming kriminal daw sa Caloocan. Wala kang makikitang ibang syudad dyan bukod sa Quezon City at Manila. So, papaano ngayon? Papaano ngayon Remulla yan? Papaano mong sasabihin na troll farm ng mga Duterte yung nagpapakalat ng mga krimen? Nagpapakalat ng pagtaas ng krimen pala sa bansa. Ultimong Numbio, ayan di ba? Ultimong Numbio ang nagsasabi na pangalawa at pangatlo Manila and Quezon City, which is in the Philippines. So paano na yan, sir? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang fake news po nasa bakuran nyo. Oo, ang fake news nasa bakuran nyo. Wala pong ultimong PCO nung tinanong sila whether may proof ba kayo na troll farm itong mga binabanggit nyong mga fake news peddlers, troll farm ito. Ultimong PCO ang nagsabi na wala silang basihan. Wala silang basihan. Therefore, walang troll ang mga Duterte. Meron sigurong defenders ang mga Duterte, but when you say kasi troll ng Duterte, organisado ito. Binabayaran ito. Alam mo ba kung sino ang may troll farm? Yung amo mo, si Bongbong, umamin yun eh. Di ba? Nagpapasalamat siya na nagkaroon siya ng troll farm, di ba? Si Bukangkang pa nga daw yung niya, yung leader ng mga yan. So bahala na kayo, Bayang Pilipinas, kung kanino kayo maniniwala. O sa PNP o sa PNP. Tangina yan, ang gulo. Sa PNP o sa PNP o sa DILG. Bahala na kayo. Alam nyo, ito ang masasabi ko lang, kapag ang puno, siya ang bunga. Kapag magulo ang utak ng presidente, lahat ng mga taong ilalagay niya sa Pilipinas, i-hire niya, magulo utak niya. At napakahirap ibenta ng isang administrasyon na puro palpak ang mga nakapalibot. Bilib pa naman ako dito kay DILG Secretary. Bilib ako dito kay DILG Secretary Remulla. Mas magaling ito kaysa dun sa kuya niyang nandiyan sa Department of Justice. Sumablay lang siya dito. Bawi tayo, sir, ha? Bawi tayo.
O naniniwala ako na na medyo gusto mong pabanguhin yung pangalan mo and you want to stand out among the rest of yung mga sekretary sa gobyerno. I know that. Pero siguro mas maganda, sir, gawin natin ng tama at gawin natin sa legal na paraan. Maraming salamat, Banateros, sa inyong panonood. Maraming salamat sa mga nagla-like, nagsisubscribe, nagsishare. Make sure kayo po ay subscribe dito sa channel kapag kayo nanonood. Maraming salamat din po doon sa mga nagpapakulay, yung mga nagsishare ng kanilang blessing dito sa channel natin. Mabuhay kayo! At magkita-kita po tayong muli sa susunod na vlog. Hasta la vista, baby! Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili